ng pag-ibig at ng disiplina sa sarili. Ang sabi niya pa doon sa 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging tubusan sa kagamitan para sa bawat mabuting gumawa. Dito po sa chapter na pinag-aaralan natin, binanggit din ni Paul doon sa verse 2 ng 2 Timothy chapter 4. Ano sabi niya roon? Na ipangaral yung salita, maging handa sa panahon at wala sa panahon. Dito rin sa chapter na ito natin pinag-aaralan ay binanggit ni Paul, 2 Timothy 4:7 and 8, nakipagbaka ako sa ng mabuting pakipaglaban, natapos ko na ang takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Ngayon, nakalaan para sa akin ang putong ng katwiran na igagawa sa akin ng Panginoon, ang matuwid na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi maging sa lahat ng nagnanais ng kanyang pagpapakita. Yan po yung mga encouragement ni Paul. Hindi lamang ako tatanggatan po, maging kayo. So, dito sa sulat na ito ni Paul, marahil ito na yata yung last letter, ano? Ni Paul. Dalawang beses niya po sinulatan si Timothy. Hinikaya ni Pablo si Timoteo na manatiling masigasig kay Kristo, manatiling matatag sa tamang doktrina. Makikita natin yan sa 2 Timothy 1:2. Pinag-aaralan ni Pablo si Timoteo na iwasan ang hindi makadiyos ng mga paniniwala at gawain at tumakas sa anumang immoralidad. Yeah. Ganyan ka-concern si Timoteo. Si Paul. Alam niyo si Timoteo ay isang batang pastor. Siguro kung titingnan natin sa mga panahon ito, wala pa siyang gaano karanasan. Napakabata niya po. Kaya po si Paul, kahit nandun siya sa bilangguan, ay kanya sinusulatan ito at ini-encourage niya na dapat siyang tumindig, na dapat siyang tumayo para sa Panginoon. Ang dami kasi problema ni Timothy. Bukod sa siya ay may karamdaman din naman kagaya ni Paul, na lagi sumasakit yung tiyan niya. Hindi natin alam kung ano yung sakit niya, kung ulcer ba yun, o baka sa nervyos. So, kaya nga sinabi ni Paul din sa kanya, huwag amakin ng sino man na kabataan. Paano? Correct. At isa pa sa problema siguro niya kasi nandun siya sa Epeso, doon siya naasahan. Bukod doon, si Timothy pala ay mistisong Hudyo at mistisong Griego. Alam naman natin pagka ganyan, hindi ka masyadong pinapansin, kinikilala. So may problema pa rin sa kanyang pagkatao. Hindi sila masyadong pansinin. Ano po? Pagka half-breed ka, hindi ka kaya ng mga full-breed. So sa tagpong ito ay kinakausap, sinusulatan ni Apostle Paul itong si Timothy na maging matatag. Maging manindigan sa Panginoon. Hindi lamang sinasabi ito ni Paul, maging sa atin din, na sinasabihan tayo ng salita ng Diyos at dapat tayo manindigan para sa Diyos. Manindigan para sa Panginoon. Why do we have to stand up for the Lord? Tingnan natin si Paul kung paano siya nanindigan sa Diyos. Ang sabi nga po ng verse 16 ng ating binasa, 2 Timothy chapter 4 verse 16. Ano ang sabi diyan? Okay, kasama po ba kayo? Then, dapat pagkasalita ng Diyos, excited tayo. Verse 60, kasi ninyo, alam niya dati yung dinanas ni Paul. Siguro kung tayo si Paul, baka umurong na tayo eh. Ilang beses na kulong si Paul. Nabilang ko, binubog po. Di ba naalala niyo doon sa Acts, kasama niya si Paul sa gayon, halos nung kanilang ibilang po sila, halos
patay na. Sa tindi ng bugbog na dinaranas ng bugbog. Pero tingnan niyo yung sinabi dito sa verse 16. Kasi nakakulong siya niya. At my first answer, no man stood with me. Sa kanyang unang pagsasagdala, sino man ay walang kumampi sa kanya. Imagine mo yan. Imagine ilang journey ang ginawa ni Paul sa kanyang mission. Umabot yata ng 3 journey yan. Ano pa ito? 3 missionary journey. Ibig sabihin, ang dami niyang napuntahan ng mga churches. Pero dito sa pagkakataon ito, may pagtatanggol niya sa sarili niya. Sabi niya, sa aking unang pagsasagalang, sino man ay walang kumampi sa akin. Ang sakit doon. At ang sabi pa sa verse 10, na 2 Timothy. Di ba pa siya, sabi doon sa verse 10? Iniwan pa siya sapagkat ako'y pinabayaan ni Dimas. Kasi si Dimas, di masyadong maalam sa salita ng Diyos. Di masyadong matibay. Di masyadong matapat. So sabi niya, imagine, walang tumayo. Pagkatapos, itiwan pa siya ni Dimas. Ano sabi ito? Sapagkat ako'y pinabayaan ni Dimas, palibas ay inibig niya ang sanglibutan. At napasa Thessalonica. Si Crescente ay napasa Galacia at si Tito ay sa Dalmacia. So hindi naman siguro iniwan ng dalawa to na si Crescente at si Tito. Marahil na-assign lang sila sa ibang lugar. At hindi lamang siya nakaranas. Alam niyo, sakit na makaranas na ikaw ay iwanan. Lalo na yung mga minamahal mo. Hindi lamang nila alam. Naranasan ni Paul yan, masakit. Lalo na nandun siya sa pagkakataon na kailangan niya na kasama. Walang tumayo para sa kanya. Iniwan pa siya. At ang matindi nito, ginawang pa siya ng masama. Matinding kasamaan ni Alexander the Coppersmith. Sabi sa verse 14, si Alejandro na panday tanso ay ginawan ako ng lubhang masama. Gagantihan siya ng Panginoon ayon sa kanyang mga gawa. Pero alam niya si Paul, nung iniwan siya ng mga inaasahan ng tao, sabi niya doon sa verse 16, tuloy natin, sa aking unang pagsasagdala, sino man ay walang kumampi sa akin, bagkus pinabayaan ako ng lahat. Imagine niyo yung puso ni Paul sa kabila ng ginawa sa kanila. Ano yung panalangin niya? And I pray, God, that it may not be laid to their feet. Ganun si Paul, hindi maramdamin. Bagamat nasasaktan, pero nandoon pa rin yung concern niya sa mga tao nito. Ganyan kamindi ang puso ng isang leader. Ito yung masarap dito mga kapatid. Ang ating first point, dapat tayo tumayo sa Panginoon dahil, una, because our God, because God is our companion. Ano sabi ng verse 17? So wala raw tumayo sa kanya sa inuman, pero dito sa verse 17, notwithstanding, sabi niya, the Lord stood with me. Hindi yung masarap dito. Walang tumayo sino man sa kanya, pero pagka yung pero narinig mo, meron nagbabago rito eh. Parang ano, maganda ka. Pero, may kasunod na yun. Na bagay na yung marinig. Matalino ka, pero, ano kaya kasunod yun? Dito si Apostle, kung lahat ng negatibo na naranasan niya, iniwanan siya, ginawa siya ng masama, walang tumayo sa kanyang pagsasagalang. Pero, sabi niya, ang Panginoon
ay tumayo sa amin. The Lord stood with me. Mga kapatid, kaya natin manindigan, kaya natin tumayo para sa Panginoon. Ano mang hirap, ano mang problema na kinakaharap natin. Lalo ngayon, may laban tayo. Ngayon tayo dapat manindigan. Yung iba, hindi pa dumarating ang totoong laban. Umaayaw na. Yeah. May mabigat tayo suliranin. Pero ako'y naniniwala. Pag tayo tumayo, nanindigan para sa Panginoon, tatayuan tayo ng Diyos. Amen. Ang daming pangako ng Panginoon. Tingnan ninyo ang sinabi doon sa Romans chapter 8, verse 35 to 39. Sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapagyatian, o ang kabisan, o ang pag-uusig, o ang pag-utom, o ang kahumaran, o ang pangalig, o ang tapat. Gaya na nasusulat dahil sa iyo, kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi! Parang ito na yung mga ginamit ko sa kampa. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito'y tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan na yung sa atin ay umibig. Sulat din po yan. Sapagkat ako naniniwala ng oras na kahit ang tamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alimang ibang nilalang, ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus ang Panginoon. Imagine mo yan, kailanman na hindi ka iniwan ng Panginoon, walang makapag-iwalay sa atin. Kanina, yung kinakanta natin sa praise and worship team, alam niyo ba ibig sabihin na Emmanuel? God with us. God with us. Hindi tayo. O kaya natin tumayo, kaya natin manindigan. Because ang Diyos ang ating kasama. Ang dami niyong pangako, I will never leave thee nor forsake thee. Ang sabi na Hebrews. Doon siya bago umakyat sa langit, doon sa kanyang dakilang utos, anong pangako niya roon? And lo, I will with you always, even unto the end of the world. Ang sarap ang hawakan, ang sarap tindigan ng Panginoon. Kasi siya ang unang tumitindig para sa atin. Number 2, galas daw sila, tatapusin ko na po. Sorry, napapahaba tayo. Nag-division pa. Number 1, God is our companion. Number 2, because God is our strength. Tingnan po ninyo sa susunod na bahagi. Sabi niya, datapot ang Panginoon ay suma sa akin. Sabi niya sa next, and strengthen me. Mm-hmm. And strengthen me. At pinalakas niya ako. So sino hindi makapanindigan niya? Mismo ang Panginoon na nagpapalakas sa atin. Kaya nga sabi rin na, ang daming sulat din po na pwede natin panginabangan. Sabi niya, I can do all things through Christ. This strengthened me. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya tayo makakapanindigan, kaya tayo makakatayo. Kung sa sarili natin, hindi natin kaya. Tayo ay umaasa lamang doon sa kalakasan na bibigay ng Panginoon. Ako'y naniniwala na hindi lamang spiritual strength, hindi lamang physical strength. Hindi lamang spiritual strength, kundi pati physical strength. Si Paul, kung titignan natin mga kapatid, siya po ay may karamdaman, mahirap. May problema po siya sa mata. Actually, yan yung itinadalanan niya sa Diyos. 3 times pa nga. Pero, hindi tinutunan ng Panginoon yung panalangin niya yun. Pero sa thorn in the flesh.
Di ba sabi niya doon sa 2 Corinthians 12:9, and he said unto me, my grace is sufficient for you. Kaya ako'y naniniwala hindi lang ang pinalalakas ng Panginoon ng spiritual, kundi pati yung ating katawan, yung ating physical. Imagine ninyo, ang mode of transportation noon, wala pa mo yung mga bisikleta ng araw, no? Wala pa yung mga dimotor. Para lang makarating ka sa ibang lugar, gagamit ka lang anong sasakyan nila. Camel, horse. Ano pa? Kung sa tubig, hindi pa rin dimotor no? Mga bangka, mga barko, isagwan. Pero ang dami na ikot nito. Imagine ninyo, kung hindi siya pinapalakas sa kanyang physical, maiikot, ang dami yan na ikot. Ang dami yan na-establish ng church. Kaya nga sabi niya, ang sabi ng Diyos sa kanya, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest on me. Yan, ang ganda-ganda ng mga sinasabi ni Paul. Ano po? Hindi lang ang spiritual, kundi maging physical, kaya nagawa niya yung mga gawain niya. Napanindigan niya, natayuan niya, naglingkod siya. Bagamat sa experience niya, kung tayo yun, i-give up na po tayo. Imagine mo, mabilanggo ka na wala ka namang criminal case na ang tanging paratang sa kanya. Diba? Pangangarap, kagaya nila Peter, noong panahon nila, bago pa lang dumadami ang mga mananampalataya, talaga pinipigilan na agad sila eh. Diba? Ang tatapang nila, pero bago yan si Peter doon sa crucifixion, 3 times niya dinanay ng Panginoon. Pero si Kristo ay namatay, nabuhay paguli. Naging kakaibang Peter na to. Ang tapang. Di ba si Peter siguro may pinakamaraming nasave sa pangangalan niya, di ba? Kaya nga nabahala na yung mga leader noon. Dinampot sila kasama yung iba pang mga alagad, si Pedro at saka yung iba pang mga alagad. Dinala sila sa retreat. Tinanong sila ng punong saserdote. Hindi ba mahigpit namin ibinabala sa inyo? Luwag na kayo mga ngaral ng pangalan ito. Anong pinapangaral nila? Kaya nga sabi ng Acts 4:12, sa kanino bang iba ay walang kaligtasan sa silong ng langit, liban sa ating Panginoong Kristo. Sila ang kaligtasan, sila ang tanging daan. Masabi ng mga punong pare, pinagpawalan namin kayong pangaral niyan. Bakit pinuno ninyo ang Jerusalem ng turo ninyo? Natakot pa si Pedro? Natakot pa yung mga kasama ng mga apostol? Ano sabi niya? We ought to serve God rather than men. Dapat mo na namin sundin ng Diyos kaysa sa tao. Grabing tindig yan, grabing paninindigan yan. Doon naging malinaw na kay Paul yung kanyang pagkatawa. Kasi noon kinailangan pa rin. Ang dami pang ginawa ni Paul, nanumayo, kinailangan. Pero nung na-realize niya yung kanyang ginawa, matinding pananangis ang ginawa, na-realize. Nagkaroon siya ng resolution. At dahil kay Peter, dahil na siya yung panahon ng Church. Saan na tayo? Ha? Last na, no? Ano yung pangalawa natin? Because God is our strength. Yung Diyos. Kaya nga sabi din sa ibang talata ng Bible, sa Old Testament, the joy of the Lord. Diba? Is our strength. Kaya kung ikaw ay masaya sa Diyos, masaya sa Panginoon, yun yung kalakasan na gagamitin mo para makapanindig ka, para makatayo ka, para sa Panginoon. Number 3, and last,
because God is our salvation. Alam niyo, yung kung ating outline, nandyan lang po sa verse 17. Sabi niya nung una, the Lord stood with me. Tanging Diyos lang ang tumayo para kay po. At siya rin ang nagbigay ng kalakasan. At dito po sa last part ng verse 17, and sabi niya, and I was delivered out of the mouth of the lion. At ako iniligtas sa bibig ng leon. Alam naman natin, kung pag-aaralan natin, maaaring may dalawang pinagtutungkulan. Marami si Apostol Pablo. Una, hindi ba sinasabi ng 1 Peter 5:8, di ba? Be sober, be vigilant. For your adversary, the devil, is like a lion. Katulad daw siya ng isang leon umuupang. At nung panahon na yun, panahon ng doon sa Roma, panahon ni Emperor Nero, yung pong emperor noon, ang sumasagisag din siya bilang leon. Bakit siya'y matapang? Siya'y mabagsik. Kaya maaari ito sinasabi ni Paul na iniligtas ako sa ating kaaway na si Satanas. Iniligtas ako sa emperor. Pero imagine, isipin nyo, yung isulat niya kaya nakabilang kruse. Paano sasabihin niya iniligtas ako sa bibig ng leon? O talaga namang hinahadlang tayo ni Satanas? At nung panahon ni Nero, talagang inuusig yung mga Kristiyano no? Kasi yung Roma halos meron siyang 12 distrito yata ro. Dahil doon sa sunog, halos 3 distrito na lang ang natira. Alam niyo ba kung kanino sinisisi yung sunog? Sa mga Kristiyano. Kaya alam niyo yung mga Kristiyano noon, talagang grabe yung dinanas. Ginagawa silang sunog. At imagine ninyo, ito na rin siguro pagkakataon, kaya nga sabi ni Paul, yung pang nararamdaman na niya, malapit na siya. Kasi nga, yung panahon na yung sinisisi nila yung sunod. Samantalang si Nero, ang may kinalaman doon sa sunod. Sinasabi nila, nung namatay si Paul, siya po ay pinugutan ng ulo. Pero wala tayong malinaw na nakasunod sa Bible. Pero hanggat may tungkulin ka, hanggat may pinapagawa sa iyo ng Panginoon, ililigtas ka ng Diyos. Hindi ba sabi rin sa verse 18, and the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto His heavenly kingdom. To whom be glory forever and ever. Amen. Tapos na po tayo. Amen. Mga kapatid, makapanindigan tayo. Nais kong balikan yung sa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Meron ako nakalimutan doon. Alam niyo pa ang dahilan kung bakit tayo binibigyan ng Diyos ng kalakasan? Hindi natin tinuloy yung verse. Verse 17. Datapwat ang Panginoon ay sumasa akin at ako'y pinalakas. Ito yung dahilan. Upang sa pamamagitan ko, ang mabuting balita ay maitanyag ng ganap at upang mapakinabangan ng lahat ng mga itil. Ipanin ninyo, yun ang dahilan para may share niya. Ngayon mga kapatid, maraming mananampalataya para wala nang pakialam sa iba. Napapasalamat tayo, meron pa rin nagsishare. Nagtatuwa tayo kay Kuya DJ. May dalawa sa bisita. Alam nyo, sabihin lang niya, pinapahalagaan kayo ni DJ. Gusto niya i-share kung ano yung naranasan niya sa Panginoon. Para pagkain niya, pagka nakatingin tayo na masarap na pagkain sa isang restaurant, ikinukwento natin, uy, punta ka rin, masarap yung pagkain doon. Yung ba tinanggap natin kaligtasan, hindi ba yan napakasarap? Bakit hindi natin i-share? Hey, kabataan! Sa halip na mag-TikTok kayo, anong may papakita niyong testimony? Mag-share kayo ng salita ng Diyos. Ako'y natutuwa kay Karen Taeng. Nag-share siya ng Word of God through social media.
Si Ma'am Roxanne, nakikita ko yung mga devotion niya. Nag-quote siya ng mga verse sa Bible. So walang dahilan, napakadali ang mag-share ngayon. Kaya sa inyo, gagamitin yung buhay ninyo. Amen. Eh, magandang halimbawa po tayo. Kaya minsan napupulaan po tayo eh. Marami akong text na tanggap eh. O alam ba ng pastor niyo yun? Alam niyo ba yan? Kasi mismo dyan sa simbahan, nagtitiktok. Nakikita yan ng iba, social media, wag tayo. Huwag na natin eh. Di ko tuloy alam, nananahimik na ako, di na lang sponsor. Maingat po tayo. Bakit ano bang bili ni Paul? Di ba? Ang bili ni Paul doon sa 2 Timothy 1:12, let no man despise the youth, but be thou an example. Anong example ang ipapakita natin? Ang sabi niya, be thou an example saan? In word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Manindigan po tayo. Alam po, hindi ako excited, marami kayong maipupukol sa akin. Naalala nyo itong panahon ni Timothy, doon sa panahon niya. Hindi lang, yung lugar niya kasi central district ng business yun eh. Hindi lamang noon, meron din pong ano doon, na matinding pananampalataya yung mga tao noon. Kasi sila ay sumasamba kay ano, sa goddess ng Ephesus si Diana o si Artemis. Matindi ang laban noon ni Timothy, kaya matindi pa rin na sinasabihan siya ni Paul na manindigan sa mga natutunan niya. Yung pinapangaral ni Timothy, yung Ebanghelyo, samantalang noon yung mga tao, panatiko kay Diana, yung goddess of Ephesus. Maraming babae noon lumalapit kasi si Diana kilala na nagpoprotekta ng mga babae. Kaya yung mga babae noon na gusto magkaanak kay Diana, lumalapit kay Artemis. Eh kung nakilala lang ni Ate Lani yung araw, baka kay Artemis yung lumapit eh. Kay Diana eh. Ay, nagbibigay lang ng anak. Buti na lang, ang Diyos ang nagbibigay. Kaya nga pinangalan namin sa Isaac na Isaac, ang Diyos ang nagbigay. May purpose. Kung bakit siguro tayo minsan yung gusto natin hindi ibigay. Kaya malinaw na testimony. Sa Isaac, alam naman niya ang istorya ng kanyang buhay. Nabataan namin noon kasi yung biological mother niya may kinakasama noon na buntis. Namatay yung kinakasama. Tatay niya namatay. Nasa tiyong lang siya. Dilalaglag sa niya. Kaya ginawa namin, nabalitaan namin. Sige, uutuloy mo. Kami nang bahala sa anak. Kami ang gagastos sa pagbubuntis mo. Hanggang sa panganak mo. Blessing siya sa amin. Noon. Pero pagka pa na lumaki na, hindi mo na makontrol. Sabi namin, praise the Lord, binigay mo sa amin. Eh ngayon, Diyos ko siya pumatay sa amin. Hindi. Blessing niya. Kami naniniwala sa isang araw katatagpuin siya ng Panginoon. Maninindigan niya. Ang sakit kasi ng nararamdaman pagka ikaw iniiwan lalo na yung mga nabuburoken heart. Masakit. Kaya ngayon ka na maburoken heart. Bisa sumasap pa sa phone mo. May lobby. Yung iba naman, tatakbo sa inom.
lalo na sa mga gwapo. Yung mga gwapo kasi, ewan ko pa naman yung mga gwapo. Yan, si Kuesito, si brother niya. Pagkata naman. Nung araw hindi naman, kung ano mga gwapo, silang torpe Dapat nandigaw. Mga babae, wala. Di ba kayo sito, mga babae ito ang nakusan? Parang gwapo rin ako. Hindi, tanongin niyo siya talaga. Gwapo naman talaga. Kasi hindi yung mga gwapo silang tawag ng ligaw. Ano ba hindi? Amen. Mga gwapo mo. Pero ito, paniwala kayo kayo sa gwapo ba yan? Ang tapaw, ang ligaw. Mga hotel, be the one example sa amin ito. Maging halimbawa ko tayo. Huwag natin sasayangin ang buhay natin. Gamitin natin ito para sa Panginoon. Manindigan tayo. Tumayo tayo para sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ang ating lakas. Ang Diyos ang ating kaligtasan. Hindi lamang kaligtasan ng ating kaluluwa, kundi kaligtasan sa lahat ng ibig. Mga kapatid, ang Diyos tinitindigan tayo. Tayo kaya tinitindigan na natin ng Diyos. Mga kapatid, walang iwanan. Sabihin mo sa kapatabi mo, walang iwanan. Haharapin natin ang bagong taon na buhay tayo. Sabi nga ni, ang kaming chip, wala sa atin yan. Ang dami na po umalis, wala kang kambiyago sa atin. Mga kapatid ko, kaya yung magdidesisyon, pag-isipan ninyong mabuti. Marami kayong isa sa anak-anak. Sayang kasi pagkakasira yung magandang samahan. At ang kalooban ng Diyos sa atin, tayo ay manindigan. Tumayo po tayo lahat. Nakapagpapuhay na lang natin, lingin natin muli si Kuya DJ para ulitin yung kayo. Kasi yun ang natin kailangan talaga. Kailangan natin ng Panginoon. Para makapanindigan ka, kailangan mo ang Panginoon. Para makatayo ka, alam ko, iba-iba sila kasi natin, maging yung mga nagtatrabaho, meron silang kinakarap sa opisina. Manindigan ka. May kinakaharap sa pamilya, manindigan ka. Kasamahan tayo ng Panginoon. Tatayin mas tayo ng Panginoon. Hindi na tayo iiwan. Dakilang Diyos na aming Ama, Diyos kong namin ito na salamat sa buhay ni Apostol Paul. Maging kay Timothy. At sa lahat pa ng mga lingkod mo na tumayo, nanindigan para sa iyo. Napakaganda nilang ehemplo na dapat namin tularan. Magtitingnan namin, Panginoon, wala namang pinakamasayang buhay sa mundo ito at hindi ako. Ikaw ay pagkalayan namin ng aming buhay. Sa oras na ng ilang Diyos, kausapin mo po ang oras. May mga mananampalataya kayo na marahil nagdadalawang isip na tutuloy pa kami o hindi. Nawa ang mensahe nito ay gumising sa kanya. Na si Apostol Pablo kahit na ano nangyari sa buhay niya, nanatili siya nanindigan para sa iyo. Nawa, bawat isa sa amin, Panginoon, ay manindigan para sa iyo, manindigan para sa gawain, manindigan para sa iglesia. Kapilang natin Diyos, maging yung aming mga bisita ngayon, napakahalaga na dapat ito din ang makukuhaan na ang tanging pwedeng magligtas na kanilang kaluluwa ay walang iba kundi ikaw lang. Sa oras dito, kung sa ating pupusan, at kung meron man sa ating mga kapatid ngayon, ang may mga kahilingan sa Panginoon, di ko na po kayo palalapitin. Manalangin po kayo sa inyong sarili,
manindigan po tayo. Lumapit ka ngayon sa Panginoon, humingi ka ng lakas. Humingi ka ng biyaya sa Panginoon. Ang hinihintay lamang ng Panginoon sa atin ay yung desisyon. Nasabi nga ng Panginoon, kung siya'y kasama natin, parang sino man ang pwede makapanaig laban sa atin. Sa oras nito, pagtiwala mo ang iyong sarili sa Panginoon. Tumayo ka para sa Panginoon. Huwag mong sayangin ang iyong buhay. Gawin mo itong makabuluhan. At magiging makabuluhan niya kung iyong pagtitiwala. Pagkilat Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa oras nito. Sa lahat po ng iyong ginawa. Ang karangalan, ang papuri ay binabalik natin sa iyo sa iyong pangalan. Patuloy na hawakan mo po ang iglesia nito. Kung paano sa Apostle Paul ay may malaking kinarap pero nakatayo. Maging kaliman bilang isang iglesia ay meron pong pinakaharap. Nawa ng Diyos maging inspirasyon namin si Apostol Pablo na anumang mangyari kami ay hihindig para sa iyo. Maraming salamat. I-bless mo po ang oras sa amin. Pagpalain mo po ang lahat na naririto. Lalo higit yung aming mga palipunin. Ang Diyos. Maraming salamat. Habang hinihintay natin matapos yung invitation, yung kanta, manalangin tayo patuloy sa Panginoon. Panginoon, lahat ng ito ay aming hinihingi at hinihiling sa iyong tanging pangalan, sa pangalan lamang ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. God bless you. Thank you.